Bigyan natin ng reaction ngayon yung latest vlog ni Kato Nying. Breaking news niya. To me, it's a good news. Salamat, Kato Nying. Sinabi niya na talagang may utos si PBBM sa mga kongresista na pigilan, huwag ituloy ang impeachment ni BP Sara. Nagsisimula na pong magpaka-leader ang Pangulo kung totoo ito. Pakinggan natin si Kato Nying. Nangyayari sa bansa natin, lalo na sa politika. Sabi nga natin life should go on, life will go on. Kaya lang, nadidistract din naman tayo pag may mga nangyayari po, lalo na sa mga matataas na leader ng ating pamahalaan. Kaya po ako bigla ang napalive kahit may live ulit tayo mamayang alas 4, sapagkat nakatanggap tayo ng ihiramin ko ng Lakay Deo ang bubuit mo, ha. Meron pong mensahe pala ang Pangulong Bongbong Marcos. Sino kaya itong baka may mapagdintangan, pero di bale. May mensahe po ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga leader ng Kongreso. Mga leader ng Kongreso, hindi ko na po babanggitin kung sino dahil pag sinabing mga leader, marami po yan. Nag-message po ang Pangulong Bongbong Marcos sa mga leader ng Kongreso at chinek ko munang mabuti. Baka kasi tayo makorwente, no? Makorwente dahil sa ngayon po gigil na gigil ang maraming mga politiko, hindi lang po politiko, pati po yung mga ibang mga NGOs gustong-gustong sampahan ng kasong impeachment si Vice President Sara Duterte. Ano po, mga kababayan? Katunayan ay nabalitaan natin mismo si House Speaker Martin Romualdez kumbinsido na dapat pong sampahan ng impeachment ang pangalawang Pangulo. Hindi lang po dahil dun sa mga nangyari nitong weekend, hindi yung po may mga kinalaman pa sa confidential fund. At kung inyo pong maalala, ang Grupong Akbayan, si former Senator Trillanes, sinasabi nila na magpapile sila ng impeachment laban kay VP Sara. Pero ito po yung breaking. Ano po? Ito po yung breaking. Nakakuha po tayo ng kopya. Pinagkatiwala po sa atin ng isa sa mga nakatanggap ng mensahe galing sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. mismo. Pwede ba nating ipakita? Pakita natin yung message ni Pangulong Bongbong Marcos na na-access po natin ngayon lang kay hindi ko na masabi. Hindi ko na masabi kung kanino pinadala. Ano po? Ito po yung parte nung mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos sa mga House leaders. In the larger scheme of things, Sara is unimportant. So please, do not file impeachment complaints. Sa malaking usapan, sabi ng Pangulo, ng mga bagay, hindi naman mahalaga si Sara, sabi po niya. So please, do not file impeachment complaints. Huwag maghain ng impeachment complaint. Ang tinutukoy po kay VP Sara. Bakit daw po? It will only distract us from the real work of governance. Gagambalain lang tayo nito sa totohanang pamamahala, trabaho ng pamamahala, which is to improve the lot of all Filipinos. Na yun ay ang paunlarin ang mga lahat ng mga Pilipino. Sana maging malinaw itong mensaheng ito ng Pangulong Bongbong Marcos sa House leadership. Ano po, mga kababayan? Actually, ito pong mensahe ng Pangulong Bongbong Marcos na to, bagamat hindi ito nag-uutos, bagamat hindi po nag-uutos, sabi nga niya, so please, do not file impeachment complaints. Huwag maghain ng reklamo ng impeachment
hindi man po ito nag-uutos, pero dapat maintindihan ito ng House leadership. Na-imagine ko po kasi, mga kababayan, ang impeachment po, ilang beses na tayo nagkaroon ng impeachment. May dalawa pong nagtagumpay na impeachment. Yung isa po ay laban kay dating Pangulong Erap Estrada, at ang isa po naman ay ang impeachment laban kay dating Chief Justice Renato Corona. Matatawa kayo Kinonvict po ng Senado si Erap batay po sa second envelope na wala naman palang Laman. laman. Walang laman. Hindi pa na siya kinonvict. Ano ba nangyari kay Erap nun? Nagkaroon ng botohan doon sa second envelope. Kamukat mo, wala naman pala naman yung second envelope. So ano ibig sabihin? It is purely a political process. Kay Corona, katakot-takot ang ibinatong reklamo labang kay Corona. Ano naging ending? Kinonvict po siya ng impeachment trial na Senado. Kamukat-mukat mo, sa bandang huli, yung pong mga reklamo laban sa kanya ay mga walang patayan, namatay patuloy yung tao. Ano nangyari sa bayan natin? Na-polarize. What I'm saying is, ang impeachment talaga, mga kababayan, while it is provided for in the Constitution, para po sa mga opisyal ng pamahalaan natin, ang nangyayari po, dahil ito po isang political process, more than a legal process, ay nagkakahati-hati sa ating pong nagre-resulta ng pagkakahati-hati ng ating bayan. Kaya ito pong ginawang ito ng Pangulong Bongbong Marcos, again, ito po ay message niya sa House leadership, which yung message po na yun, nagkaroon po tayo ng chance. Okay, so salamat Kato Nying sa pagbubunyag, Sana totoo. Agree ako sa sinasabi ni Kato Nying na talunan ang bansa sa mga impeachment na ganyan. Nagkakawatak-watak tayo. At sasaludo ako sa Pangulong Marcos Jr. sa ginawa niyang ito, kung totoo. Kasi baka mamaya drama-drama lang. Nakita niya yung whole picture. Pabayaan na lang natin, tapusin ni BP Sara ang kanyang termino, tapusin ni PBBM ang kanyang termino hanggang 2028 at bahala ng taong bayan sa 2028. Bakit pa kasi pangalawang beses na itong impeachment attempt na ito Noong una, I think last year, sinimulan na, ugong-ugong na, mabuti pinigilan ng Pangulo at nakinig naman sila sa Pangulo. Ngayon, mas malakas ang ugong. Naka-ready na ang lahat. I believe naka-ready na. Timing itong message ng Pangulo. Sana sabayan niya ng salita. Ipakita niya na siya ang tunay na leader. Siya ang ama ng bansa. Yung style Duterte sana na wag niyo nang ituloy yan. Yung magsasalita siya. Although, co-equal branch of government, kaya lang siya pa rin ang presidente. Maraming makikinig sa Pangulo kung i-exert lang niya yung kanyang leadership. So ano sa tingin nyo? Makikinig ba ang mga leaders ng Congress sa mensahe ng Pangulo? Kasi please lang naman Please. Huwag nyo na. Huwag nyo na ituloy. Total pinsan man niyang speaker. Sana sabayan niya ng tawag ba o personal kausapin niya ng para hindi tayo tuloy ang magkawatak-watak. Pinaka-the best solution ito pag huwag na siyang sampahan ng impeachment for the sake of our country. Yung mga kaso-kaso, ituloy. Hindi naman natatakot si BP Sara sa mga kaso-kaso. Abogada naman siya. At naniniwala ako na functional pa ang justice system sa ating bansa. So ituloy ang kaso, yung kriminal, yung pagsampa ng kaso-kaso. Huwag lang itong impeachment dahil
Very divisive talaga. So, saludo sa Pangulo sa initiative na ito na pinapatigil ang question, susunod kaya ang mga leaders ng Kongreso.